Iniwan ka rin ba? Tanong ng lalaki. Mas masahol pa. Mahinang tawa ni Zane. Fiancé ko, best friend ko, iisang kama. At nalaman kong ginamit lang ako para sa kidney ng kapatid niya. Napapikit ang lalaki. Hindi ka nag-iisa. Ako, bride ko, hindi sumipot sa kasal. Tumakas with her ex at iniwan akong tulalang may bouquet sa harap ng altar. Tahimik, parehong nasasaktan, parehong nawalan. Pero sa katahimikan, may kakaibang koneksyon. Pakakasalan kita. Wika ni Chester. Anong sabi mo? Tanong naman ni Zane. Pakakasalan kita. Wala rin naman akong mapupuntahan at mukhang pareho tayong walang matinong dahilan para manatili sa mga taong sinaktan tayo. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Para bukas to ha? Siguradihin mong walang sabit. Masaya't abala si Zane habang pinaplan siya ang huling detalye ng kanilang wedding rehearsal. Mula sa kulay ng bulaklak hanggang sa arrangement ng upuan, ayaw niyang may pagkukulang. Ito na ang pangarap niyang kasal. Isang simula ng buhay na matagal niyang inasam, kasamang lalaking minahal niya ng buong puso, si Alan Soriano. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may kakaibang lamig sa kanyang nararamdaman sa mga iyakap ni Alan nitong mga huling araw. Hindi na ito gaya ng dati. Madalas wala sa sarili. Madalas wala sa tabi niya. Hindi mapakali si Zane. Bago umuwi, dumaan siya sa hotel kung saan naka-check-in si Alan mula sa rehearsal. Isang bagay ang gusto niyang gawin. Yakapin ang fiancé niya at pawiin ang kaba. Tahimik siyang pumasok gamit ang duplicate key card na ibinigay mismo ni Alan sa kanya. Surprise visit. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang tunay na sorpresa ay siya palang masasaktan. Pagbukas ng pinto, agad niyang narinig ang mahinang halakhakan. Hindi lalaki ang boses, kundi babae. Mabigat ang hakbang niya habang palapit sa kwarto. Dahan-dahan, umaasang nagkakamali siya. Pero pagdating sa bukas na pintuan ng master bedroom, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nakita niya si Alan nakahubad. Mahigpit na yakap-yakap ang matalik niyang kaibigang si Clarice. Nasa isang kama, magkadikit, halatang bagong tapos sa isang mapusok na pagtataksil. Zane, hindi mo dapat. Pak. Isang malakas na sampal ang gumising kay Alan sa pagkakabigla. Huwag mong sabihin sa akin, matagal na to. Nanginginig ang boses ni Zane. Luha ang mga mata, nanginginig na labi. Hindi makatingin si Clarice. Umiwas, nagtakip ng kumot. Pero hindi niya nakayang takpan ang kasalanang paulit-ulit na ginawa. Teka. Akala mo ba? Totoo ang kasal natin? Biglang sumbat ni Alan. Tila gustong ibaling ang sisi. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong ngunit punong-puno ng puot ang tinig ni Zane. Pinakasalan lang kita dahil ikaw lang ang kidney match ng kapatid ko. At least, may silbi ka. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Zane sa bawat salitang lumabas sa bibig ni Alan. Hindi lang pala puso niya ang pinaglaruan, pati katawan niya, pati dangal niya, ginamit para sa sariling interes ng pamilya Soriano. Habang nanginginig si Zane sa pagkakatayo, biglang bumukas ang pinto. Dumating ang ina ni Alan, si Mrs. Soriano, kasamang mga kamag-anak. Imbis na magulat, umagalit sa nalaman. Ngumisi lang ito. Oh, nahuli mo na? Mabuti naman. At para matauhan ka, ambisyosa ka lang naman. Huwag mo akalaing kapantay mo kami. Kinamit yun lang ako. Sigaw ni Zane
Halos hindi na makahinga sa sama ng loob. Kinamit? Hindi ka ba masaya? Ikaw ang papakasalin ni Alan. Swerte mo nga, Day. Sa estado mong basura, Queen. Dapat nagpapasalamat ka na. Tawanan, mga bulungan, mga tingin na parang kutsilyong tumatarak sa likod. Lumayas ka na lang kung ayaw mo mapahiya pa. Hindi mo naman kami ka-level. At kung iiyak-iyak ka dyan, ipapamukha lang lalo kung gaano ka kawawa. Tahimik na bumagsak ang cellphone ni Zane sa sahig. Tumulang huling luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang pagkadismaya. Alam niyo ba? Pabulong niyang sinabi, pinigay ko lahat. Oras, tiwala, respeto. Kahit alam kong galit kayo sa akin. Kahit alam kong mahirap lang ako. Tumalikod siya, hindi na siya umiyak. Naglakad palabas na parang may panibagong apoy sa dibdib. Isang apoy na nagsisimula palang lumiyap. Sa paglabas niya ng hotel, sumabay ang pagbuhos ng ulan. Parang sinasadya ng langit na hugasan ang lahat ng sakit sa katawan niya. Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Kasabay ng patuloy na pagtulo ng luha ni Zane sa gilid ng gusali ng korte. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Yakap-yakap ang sarili habang pinipigilan ng pag-iyak. Isang hapon na dapat ay masaya, puno ng pag-ibig at pangako, ngunit ngayon, naging bangungot na hindi niya inaasahan. May tisyo ka ba? Isang baritonong boses ang puminit sa kanyang lungkot. Napalingon siya. Isang lalaki, nakaitim na tuksido. Ang nakaupo ilang hakbang ang layo sa kanya. Pasarin nito sa ulan, hawak ang bulaklak na halatang kanina pa hindi pinapansin sa likod ng kanyang basang buhok at nakatungong postura, baka sa isang lalaking sugatan. Nagtanong ka ng tisyo, pero ikaw mismo, mukhang kailangan mo niyan. Sabi ni Zane habang iniabot ang punit-punit niyang panyo. Pareho silang ngumiti, mapait pero totoo. Iniwan ka rin ba? Tanong ng lalaki. Mas masahol ka pa. Mahinang tawa ni Zane. Fiancé ko, best friend ko, iisang kama. At nalaman kong ginamit lang ako para sa kidney ng kapatid niya. Napapikit ang lalaki. Hindi ka nag-iisa. Ako, bride ko. Hindi sumipot sa kasal namin. At nalaman kong tumakas with her ex. At iniwan akong tulalang may bukay sa harap ng altar. Tahimik, parehong nasasaktan, parehong nawalan. Pero sa katahimikan ay may kakaibang koneksyon. Tumayo si Zane. Malakas ang loob kahit basa pa ang suot. Tumitig siya sa lalaki at sa isang iglap, parang may bumulong sa kanyang isipan. Pakakasalan kita. Napalingon ng lalaki, halatang hindi agad makapaniwala. Anong sabi mo? Pakakasalan kita, wala rin naman akong mapupuntahan. At mukhang pareho tayong walang matinong dahilan para manatili sa mga taong sinaktan tayo. Sandali siyang tiningnan ng lalaki. Isang malalim na titig na parang sumasalamin sa kaluluwa ni Zane. Hindi ito titig ng pagnanasa, kundi ng pag-intindi, ng pagkapantay. Alam mo bang, hindi ka lang basta nagbiro ng kasal. Sabay abot ng lalaki ng kamay niya. She might have just solved my problem. Problem? Kunot noon ni Zane habang tinatanggap ang kamay. Ikaw. Ngumiti ang lalaki. Chester. Chester. May iniwan akong bride dahil nagtataksil siya. Pero mas malaki ang problemang naiwan niya. Para maklaim ko ang inheritance ng yumaong lolo ko. Kailangan ko mapakasal within a week. Napalunok si Zane. Ganun ka ba kadesperado? Hindi lang ako ang nakataya. Lahat ng empleyado ng kumpanya namin. Kapag hindi ko nakuha ang full control ng Rochester International, malilipat ang board powers sa tiyo ko, nagkahaman, at babagsak lahat ng pinaghirapan ng lolo ko. Tahimik, mabigat. Hindi lang pala puso ang nakataya sa kasal na ito, kundi buong imperyo. Bakit ako?
Tanong ni Zane, seryoso na rin ang tono. Dahil ikaw ang babae na nakita kong masugatan pa kaysa sa akin. Pero matapang pa rin tumayo. Humugot ng lihim na papel si Chester mula sa loob ng coat. Kung papayag ka, ngayon na tayo pupunta sa huwes. Illegal man sa puso mo, pero legal sa papel. Napatingin si Zane sa papeles. Parang tadhana na mismong nagbukas ng pintuan. Wala na siyang pwedeng balikan. Walang tahanan. Walang pagkataong buo. Walang iwanan? Tanong ni Zane. Walang palitan. Sagot naman ni Chester. Kinabukasan, sa isang maliit at tahimik na opisina sa City Hall. Tumayo ang huwes sa harap nila. Walang bisita, walang bulaklak, walang kanta. Pero ang dalawang pusong nabigo ngayon magkahawak kamay sa harap ng batas. I hereby pronounce you husband and wife. Bang! Tumunog ang rubber stamp. Pinirmahan ni Zane ang kanyang bagong pangalan. Zane de la Cruz Rochester. At doon niya lang napansin kung paanong sa bawat galaw ni Chester may dalawang yaman, pino at kapangyarihan na hindi mo basta makikita sa ordinaryong tao. Paglabas nila ng City Hall, may isang itim na limousine ang huminto sa harap nila. Bumaba ang isang matangkad na driver, yumuko kay Chester. Sir Chester, ready na po ang sasakyan papunta sa main property. Nagulat si Zane. Wait, limousine? Property? Ngumiti si Chester. Welcome to your new life, Mrs. Rochester. Hindi na siya nakapagsalita. Napanganga na lang si Zane habang binuksan ang pinto. Mula sa basang sidewalk kahapon, ngayon ay may carpeted limousine sa paanan niya. Pero ang tanong, ligtas bang puso niya sa isang kasal na nagsimula lang sa sugat? Hindi niya alam ang sagot. Pero isa lang ang tiyak, ang tadhana, may hilig magbiro. At minsan, sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may paparating na umaga. Wala tayong dapat asahan sa isa't isa. Siya nang unang kasunduan nila matapos nilang ikasal sa harap ng huwes. Legal lang to. Business lang. Dagdag pa ni Chester habang hindi man lang tumitingin kay Zane habang sinasabi ito. Tumango si Zane. Ngunit ang kanyang puso ay nagugulahan. Wala siyang intensyong umibig muli. Ang lalaking una niyang minahal ay ginamit siya, nilinlang, at ipinahiya. Hindi siya muling magpapaloko. Ngunit habang nakaupo siya sa loob ng napakagarbong limousine, nakadungaw sa tintadong bintana, hindi niya mapigilang tanungin ang sarili. Sino ba talaga si Chester Rochester? Pagkarating nila sa mansyon, isang white modern villa na mas malaki pa sa buong barangay nila noon. Parang nalunod sa karangyaan ang kanyang simpleng pagkatao. Marble floors, crystal chandeliers, may fountain sa loob ng bahay. Dito ka muna titira habang nasa arrangement tayo. Ani Chester habang nilalampasan ng mga staff na yumuyuko sa kanya. Staff mo? Tanong ni Zane. Ngumiti si Chester. Sa bahay pa lang yan. Hindi pa kasama sa opisina. Naglalakad pa lang sila palapit sa hagdanan. Biglang dumaan sa hallway ang isang senior staff na nagtanong. Sir, gusto niyo na bang i-present ang bagong board decision para sa Rochester International Shareholders Meeting? Later. Sagot ni Chester. Napakunot na si Zane. Rochester International? Yung global company na gumawa ng tech hubs? Ngumiti si Chester. Tila nagulat sa sarili. Akala ko alam mo na. Hindi, akala ko simpleng businessman ka lang. Pasensya na. Hindi ako mahilig sa social media. Iyon lang at iniwan siyang mag-isa sa hagdanan. Tila sinasadyang pagtakpan ng sariling mundo. Nang gabing iyon, habang nakitingin si Zane sa grand balcony ng silid nila, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi lang pala ako ang may tinatago. Hindi lang akong may misyon. Dahil sa loob-loob ni Zane, hindi lang ito basta kasal para makaahon. Ito ay taktika para bumangon muli.
para makaganti sa pamilyang Sorianong nagpahiya at dumurog sa kanya. Hindi niya papalampasin ang pagkakataong ito. Gagamitin niya ang bagong apelyido para palakasin ang sarili. At kapag oras na, babawi siya. Pero ang hindi niya alam, sa kabilang kwarto, si Chester ay nakaupo sa harap ng isang laptop. Tinitigan ang file ni Zane de la Cruz. She's unpredictable. Bulong niya sa sarili. But something tells me, she's what I need. Makalipas ang ilang araw, isang sorpresang bumungad kay Zane sa almusal. May papasok akong application sa isang kumpanya. Ani Chester habang pinapanood siyang kumakain ng fresh omelette sa hardin. Gusto ko subukan mo lang. Ano naman to? Call center? Biro ni Zane. Executive assistant sa kumpanya ng kaibigan ko. Nagulat siya. Anong connection ko sa corporate world? Wala pa. But I have seen how sharp you are, Zane. You deserve more. Pagdating niya sa opisina kinabukasan, hindi niya alam ng kaibigan na sinasabi ni Chester ay si Mr. Gomez, ang CEO ng isang multinational consulting firm. At hindi lang siya basta tinanggap. Pinagawan siya ng posisyon, Strategic Liaison Director. Napapikit si Zane habang pinipirmahan ng kontrata. Ano bang laro to, Chester? Pero hindi na siya umatras. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Sa unang linggo, sineryoso ni Zane ang trabaho. Kahit wala siyang corporate background, sinubukan niyang matuto, magbasa, at sumabay sa mga meeting. At doon nagsimula siyang magningning. Sa mga unang pitch presentation, siyang unang nakaisip ng solusyon. Hindi naisip ng managers. Sa isang kliyente na problemado sa logistics, siyang nag-restructure ng workflow gamit ang mga natutunan niya sa dating buhay bilang events planner. Hindi niya alam sa bawat galaw niya may nakatingin. Sa isang private conference room sa rooftop ng opisina, nakatayo si Chester sa tinted glass wall. Hawak ang wine glass. Pinapanood ang babaeng hindi niya inakalang. Seryosohin ang kasunduang ito. She's more than what I expected. Bulong niya, but I can't afford distractions. Isang gabi, sabay silang dumating sa bahay. Galing si Zane sa overtime sa opisina, si Chester mula sa board meeting. Tahimik sila habang sabay na kumakain ng dinner. May tanong ako. Ani Chester bigla. Sure. Tanong ni Zane habang ngumunguya ng salad. Bakit mo tinanggap agad ang proposal kong pakasalan mo ako? Saglit siyang natigilan pero hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Dahil gusto kong may mapatunayan. Sagot niya. At gusto kong malaman kung kaya ko ring magsimula ulit kahit wala na akong balikang buhay. Ngumiti si Chester. Pareho pala tayo. Minsan tumamang tingin nila sa isa't isa. Walang salita pero para bang may naririnig silang sinasabi ang katahimikan. Kailan magiging totoo ang isang kasal na peke sa papel pero unti-unting nagiging totoo sa pakiramdam? Hindi na alam ni Zane kung anong klaseng buhay ang nilalakaran niya ngayon. 3 linggo pa lang mula nang ikasal sila ni Chester. Kunwaring kasal lang, pero ang mundo niya'y ganap nang nagbago. Dati, isa lang siyang babaeng iniwan at pinagtawanan. Ngayon, suot niyang mamahaling pantsuit habang bumababa mula sa luxury sedan. Hawak ang leather briefcase na may inisyal niyang ZDR. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa lahat, hindi ang mga bagong gamit niya, kundi ang bagong respeto na natatanggap niya mula sa mga taong dati hindi siya pinapansin. Ma'am Zane, the CEO of Virex Solutions, just confirmed your presentation sold the deal. Congratulations po. Ma'am, ang taas ng rating ng team niyo this quarter. First time in company history. Ma'am, Sir Chester wants to treat you daw for landing the government logistics account. Ngumiti lang si Zane pero sa loob-loob niya may tanong pa rin. Bakit ako? Hindi pa rin niya alam kung paanong napasok siya sa isang high-paying executive job sa The Strategic Group, isang consultancy firm na biglang sumikat sa industriya.
Akala niya ay kay Chester lang ang ideya, pero hindi niya alam na ang Des Strategic Group ay isang secret subsidiary ng Rochester International Holdings. Isang kumpanyang kontrolado mismo ni Chester. Lahat ng ito, tahimik niyang inihanda para kay Zane. Sir Chester, hindi niyo pa rin po babalak ipaalam sa kanya na sa inyo pala ang Des? Tanong ni Franco, personal assistant ni Chester, habang nagsasagawa ito ng board review sa private lounge. Hindi pa ngayon. Sagot ni Chester, walang imik habang pinapanood sa monitor ang clip ni Zane na nagtuturo sa team meeting. Kailangan niya munang malaman kung sino siya sa sarili niya. Ayoko siyang isipin na utang lang ang lahat sa atin. Tahimik si Franco. Ilang segundong katahimikan bago siya muling nagtanong. Pero sir, bakit siya? Napatingin si Chester sa assistant niya. Because Zane doesn't just survive. She fights back. And I want a fighter by my side. Samantala, sa opisina si Zane. Totoo bang taga-probinsyana ka lang dati? Tanong ni Angie, isang kulig habang nagkakape sila sa pantry. Oo naman. Natatawang sagot ni Zane. Bakit mukha ba akong social ngayon? Grabe ka kasi magdala. Parang sanay na sanay sa business class at boardroom talk. Pero ang galing mo ha? Parang natural leader. Ngumiti si Zane, pero sa likod ng kanyang mga ngiti, may tahimik na determinasyon. Hindi ko ito nakuha dahil lang sa kapalaran. Pinaghirapan ko ito. At kahit sinong Soriano, hinding-hindi na nila ako mababali muli. Minsan sa kanyang opisina, tahimik siyang nakaupo. Tinitingnan ng malarawan ng mga corporate elite na dati binabaliwala siya. Kasama roon ang Soriano Group, ang kumpanyang pinatatakbo ni na Alan at ng ina nitong si Mrs. Soriano. Bakit hindi? Bulong niya. Bakit hindi ako maging karibal nila? Sa halip na matakot, naging apoy ang bawat alaala ng kahiyan. Sa bawat successful project, sa bawat pumapalpak na kliyente, mas lalong tumitibay ang panatay niya sa sarili. Ibabangon ko ang pangalan ko, hindi para sa kanila, para sa akin. Sa isang private event, kung saan inimbitahan ang mga top executives ng iba't ibang kumpanya, isa si Zane na naging speaker. Tumingin si Zane, diretso ang tingin. Ang buong tikas ang lakad sa entablado. Nakasuot siya ng slick back jumpsuit at diamond-studded watch na bigay ni Chester. Ngunit hindi lang alas ang nagniningning, kundi ang kanyang aura. Nagbigay siya ng talumpati ukol sa innovation through adversity. At habang nagsasalita siya, nasa pinakadulo ng event hall si Chester, tahimik na pinapanood siya. Nakasuot ng simpleng gray suit. Walang nakakaalam kung sino talaga siya. Pagkatapos ng speech, palakpakan. Isang babaeng lumapit kay Zane. You're the talk of the industry now. Miss Zane, curious lang ako. May connection ba kayo sa Rochester International? Napangiti si Zane. Wala akong alam tungkol dyan, pero magandang tanong yan sa asawa ko. Nagkatinginan sila ni Chester sa di kalayuan. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata, walang salita, pero nagkaintindihan. Laro ito ng katotohanan at lihim, pero may kakaiba ng namamagitan. Kinagabihan, sa bahay. Tahimik ang hapunan nila, parang may gustong itanong si Zane, ngunit pinipigil niya hanggang sa hindi niya nanatiis. Chester, panimula niya. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Hindi mo naman ako kilala. Matagal bago sumagot ang lalaki. Maybe because I saw a version of myself in you. Kinabit din ba nilang puso mo? Ngumiti si Chester. Hindi lang puso, pati pangalan. Natigilan si Zane. Pareho pala silang giniba, pero pareho ring bumangon. Ang pagkakapareho nilang iyon, ang tila unti-unting naglalapit sa kanila. Hindi lang sa papel, kundi sa damdamin. Clarice, totoo ba to? Nakatitig si Alan sa tablet.
habang hawak ni Clarice ang kanyang kape sa isang mamahaling cafe sa Makati. Sa screen ay nakapaskil ang headline ng isang viral business article. The Rise of ZD Cast. Mysterious female executive now dominates the logistics industry. Sa baba ng artikulo, laraw ni Zayn. Matikas, naka-black power suit. May hawak na microphone sa isang corporate panel. Imposible. Hindi siya yan. Wala siyang kakayahan para dyan. Ani Clarice na tila hindi matanggap ang nakita. Pero alam nilang totoo. Si Zayn ang sinubukan nilang yurakan. Ang babaeng tinawanan nila noong gabi ng wedding rehearsal. Ang babaeng halos lumuhod sa sakit noon. Ngayon ay tila lumilipad. At tila pinagtatagpo talaga ng tadhana ang mga kalaban. Ilang linggo ang lumipas. Isang prestihiyosong business networking gala ang ginanap sa Grand Imperial Hotel. Lahat ng malalaking pangalan sa industriya ay naroon. Kasama sa mga partner ng event ay ang bagong kumpanya ng mga Soriano Allied Ventures, isang expansion mula sa real estate to public infrastructure. Nag-imbita ang organizers ng ilang kilalang executive partners at isa sa mga VIP sponsors ayon sa press kit ay ZD Cast and Associates, ngunit hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng pangalang iyon. Pagpasok sa venue, lutang sa kumpiyansa sina Alan at Clarice. Si Clarice, nakasuot ng emerald green gown na masikip sa bewang. Sinadyang iparada ang bagong Hermes bag. Si Alan naman, bitbit ang yabang, suot ang black tux at ngiting sigurado sa sarili. Sigurado ako, tayong magiging highlight ng gabi. Bulong ni Clarice habang nagpapakuha ng litrato sa press wall. Walang makakalamang sa atin dito. Dagdag ni Alan, kahit ba yung ZD Cast na yan. Pero bago pa man sila makalayo, isang bulungan ang pumuno sa ballroom. Sino ba yun? OMG! Si ZD Cast ba yan? Ang ganda niya, mas maganda pa sa pictures. Nilingon ni Clarice ang pinagmumula ng kasigatan at halos matapilok siya sa takong. Mula sa grand staircase ng ballroom, pababa si Zayn, nakasuot ng itim na sculpted velvet gown, may diamond necklace at sleek band. May mga bodyguard sa likod niya, ngunit walang mas mahalaga kundi ang presensya niya. Walang duda, siya si ZD Cast. Hindi siya. Bulong ni Clarice. Imposible. Mariing sabi ni Alan, pero nang tawagin siya ng host. Ladies and gentlemen, let us welcome one of tonight's partners, the brilliant mind behind ZD Cast and Associates, Miss Zayn de la Cruz, Rochester. Nag-freeze ang magkasintahan. Parang binuhusan ng yelo ang dugo nila. Zayn, Rochester? Rochester? Bulong ni Alan. Asawa siya ni Chester Rochester, CEO ng Rochester International. Hindi sila makapaniwala. Sa entablado, ngumiti si Zayn habang sumasalubong sa mga palakpak. Magaling ang kanyang pagkakapwesto. Hindi siya naging bastos, ngunit hindi rin nagpatalo. Sa kayang talumpati, hindi niya kailanman binanggit ang nakaraan. Ngunit bawat salita niya, ang bigat, ang talim, para bang sinasabi niyang, hindi na ako yung dating Zayn. Pagtapos ng programa, nilapitan siya ni Clarice habang nagkukunwaring nakangiti. Zayn, ang ganda mo ngayon, grabe. Hindi ka namin nakilala agad. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nangingindig ang labis sa inggit. Clarice, tugon ni Zayn, kalmado. Nagulat ako, nandito ka pala. Hindi ko inaasahan na Soriano Group ang isa sa mga co-sponsors. Of course. Sabat ni Alan, we're always invited to big events like this. But wow, ZD Cast ka pala? Impressive. Ngunit bago pa man nakapagsimula ng palalait si Alan, lumapit ang event director at yumuko kay Zayn. Ma'am Zayn, ready na po ang announcement. Gusto niyo na po bang i-announce ang exclusive partnership?
sa Metro Rail Project? Tumango si Zane, ngunit bago siya umalis, hinarap niya ang dalawa. Bereway, Alan, Clarice. Bahagyang ngumiti siya. Tila ba inosente? Next time, mag-ingat kayo sa mga supplier ninyo. Ilan sa kanila, close partners na namin ngayon. At lumakad siya palayo, walang takot, walang bahid ng galit, pero punong-puno ng panalo. Pagka-uwi ng magkasintahan sa kanilang kondo, bagsak sa sofa si Clarice. Inalis ang takong, hinagis ang bag, sabay sigaw. Hindi pwede to. Hindi pwedeng mas mataas pa siya sa atin. Hindi siya magtatagal. Mariing sabi ni Alan, may paraan ako para matalo siya. Ngunit sa bawat planong binubuo nila, hindi nila alam na sa kabilang dako ng syudad, si Zane ay hindi nagpapahinga. Sa kanyang opisina, nakatayo siya sa harap ng vision board. At ang gitna ng board, larawan ni na Alan at Clarice. May pulang marka. May lapis na sulat. Babawiin kong dignidad na ninakaw ninyo. Hindi naman tayo makakuha ng kontrata. Pasigaw na boses ni Alan habang ibinabato ang folder sa mesa sa boardroom ng Soriano Allied Ventures. Katabi niya si Clarice, naka-cross arms at nanginginig sa galit. Pangalawang beses na tayong natalo sa bidding kay ZD Cast and Associates. Humarap siya sa kanilang marketing head. How is that even possible? Hindi naman sila kilala dati. Sir, maingat na tugon ng staff. Lahat ng proposal nila, mas innovative, mas mura, at mas mabilis ang delivery timeline. Hindi lang basta budget ang pinanalo nila, execution din. Alan slammed the table. Hindi lang to business, personal na to. At sa isipan niya, isang pangalan lang ang malinaw, Zane. Habang sumasakit ang ulo ng Soriano Group, sa kabilang banda ng lungsod ay tahimik na nagsasaya ang kabilang kampo. Sa isang sleek glass office sa penthouse ng Des Strategic Group, nakatayo si Zane sa harap ng malaking digital map ng Metro Projects. Isa-isa niyang tinicheck ang mga kontratang nakuha ng kumpanya niya na dati ay hawak ng mga Soriano. Isang kontrata pa. Bulong niya. Tapos makikita nila kung paano ko isasara ang mundo nila. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Franco, assistant ni Chester. Ma'am Zane, sabi ni Sir Chester, pasok ng international investors. Green light ng expansion sa Visayas at Mindanao. Tumango si Zane. Sabihin mo sa kanya, salamat, pero huwag na huwag niyang ipaalam na siyang may-ari ng Des, hindi pa ngayon. Understood po. Pagkaalis ni Franco, tahimik na umupo si Zane. Ibinukas ang drawer at inilabas ang lumang invitation card mula sa rehearsal wedding na hindi natuloy. Tinitigan niya ito. Hindi na may luha sa mata, kundi may apoy sa dibdib. Nag-umpisa ako sa hiya. Uubusin ko kayong lahat gamit ang katahimikan. Sa isa pa ang bidding event, Government Infrastructure Project para sa Expressway System, 3 finalist. Soriano Allied Ventures, The Strategic Group, Zane. Velasquez Holdings. Pagpasok ng mga executive, todo pa rin ang kumpiyansa ni Alan. Hindi ako papayag na mawala na naman to. Ngunit nang magsimula ng presentation ni Zane, halos mapatayo sa gulat ang lahat. Gamit ang AI-based Logistic Optimization Plan, napahanga niya ang board. May detailed forecasting, eco-friendly solutions, at community involvement plan. Pagkatapos ng presentation, walang palakpak, kundi katahimikan. Pero iyon ang uri ng katahimikan na nakakabingi. Tumayo ang head of panel. This project belongs to this strategic group. At doon na parang nabingi si Alan, si Clarice, nanigas sa kinauupuan. Zane, na tila walang kahit anong emosyon sa mukha, ay tumingin lang sa kanila, bahagyang ngumiti, at tumango. Sa kotse pa uwi, umiiyak si Clarice. Hindi ko na kaya. Zane na lang ng Zane. Bakit hindi siya mawala? Dahil may sumusustento sa kanya.
Sagot ni Alan. May backer siya. Imposibleng siya lang ang may kapasidad para dito. Pero kahit anong investigasyon ang gawin nila, hindi nila matuntun kung sinang nasa likod ng kumpanyang Des. Dahil ang pangalan ng may-ari ay hindi nasulat sa kahit anong dokumento. Samantala, sa bahay nila Chester, tahimik ang hapunan. Kamusta ang kontrata? Tanong ni Chester habang sinasalina ng alak si Zane. Panalo. I added an emotional touch sa presentation. Community impact. Pinatibok ang puso ng mga board members. Ngumiti si Chester. Taktika. Pakikidigma. Sagot ni Zane. Tahimik, matipid, pero malalim ang tama. Tahimik si Chester, maya-maya tinanong niya. Hanggang saan mo balak dalhin ang laban mo, Zane? Tumigil sa pagkain si Zane. Hanggang sa maramdaman nila lahat ng klase ng sakit na ibinato nila sa akin. Pero hindi ko gagamitin ng galit. Gagamitin kong respeto ng iba. Napangiti si Chester, ngunit may halong lungkot. Baka kasi habang ginugunaw mong mundo nila, unti-unti mo ring sinusunog ang sarili mo. Tumayo si Zane, kinuha ang wine glass, lumapit sa bintana at tumingin sa city lights. Kung masusunog ba ako, Chester, sisiguraduhin kong ako ang may hawak ng apoy. Ilang araw ang lumipas. Isang confidential meeting ang naganap sa isang hotel kasama si Chester at ang mga legal team ng Des. Confirm nyo. Utos niya sa abogado. Walang pwedeng mag-trace sa akin bilang ultimate owner ng Des. Kahit si Zane. Confidentially close. Remain intact. Sir, signed and sealed. She doesn't know you're funding 80% of the company. Tahimik si Chester. Pinagbasday niya ang folder ng mga achievements ni Zane. Hindi niya kailangang malaman. Basta't nasa tabi lang ako. Sapat na yun. Ngunit may hindi alam si Chester. Sa loob ng private vault ni Zane, may nakaipit na confidential file. One night, habang lasing si Chester, iniwan niyang tablet niyang nakabukas. At doon, sa isang iglap ng kahinaan, natuklasan ni Zane ang katotohanan. Si Chester ang may-ari ng Des, pero hindi niya sinabi. Ngunit ang ngiti niya kinabukasan, iba na. Mas tahimik, mas matalim. Dahil alam niya na ngayon, pati ang mister niyang peke, may lihim na tinatago rin. At kung ganito ang laro nila, handa si Zane. Mula sa labas, sila ay perpektong pares. Magkasama sa gala, magkayakap sa litrato, magkasabay sa mga donor meetings. Pero sa loob ng mansyon, may pader pa ring hindi tinatawid. Mag-asawa sa papel, magkakampi sa negosyo, pero sa damdamin, tahimik na labanan. Si Chester, seryoso, si Zane, palaban. Pero may mga sandaling hindi nila mapigilang malusaw sa harap ng isa't isa. At sa bawat gabing magkasama sila sa ilalim ng isang bubong, unti-unti silang tinatalo ng mga damdaming hindi nila inaamin. Isang gabi, habang pauwi sila sa gitna ng isang cocktail event, sabay silang naupo sa backseat ng limousine. Tahimik, pagod, pero may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Ang ganda mo kanina. Biglang sabi ni Chester, hindi tumitingin. Napalingon si Zane, halatang nagulat. Wow! Sino ka at anong ginawa mo kay Chester or Chester? Napatawang lalaki. Seryoso ako. Pagpasok mo sa ballroom, parang lahat ng ilaw ay sa'yo lang nakafocus. Natural, lighting lang yun. Marunong lang ang stylist ko. Biro ni Zane, pero hindi maitago ang kilig. Tahimik silang nagkatitigan. Sandaling hindi nila maintindihan, pero bago pa ito lumalim, umiwas ng tingin si Zane at nagbiro. Sabagay, kailangan mo magsabi ng maganda. Asawa mo ako, di ba? Kalahating totoo, kalahating pagtatago. Hindi lang dahil doon. Bulong ni Chester. Kinabukasan, sabay silang nag-almusal, isang bihirang pangyayari. Dahil madalas ay abala sila sa kanya-kanyang negosyo. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Chester habang naglalagay ng honey sa croissant ni Zane.
Meeting with the transportation department. Sagot ng babae. Ikaw? Cancel ko lahat ng appointment ko. Nagtaas ng kilay si Zane. Bakit? Because I want to spend the day with my wife. Natawa si Zane. Nagbibiro ka ba? Umiling si Chester. No meetings, no boardroom, just us. Let's have a fake date for our fake marriage. At sa araw na iyon, nag-ikot sila sa lungsod. Walang driver, walang bodyguard. Una silang pumunta sa lumang bookstore. Sa eskolta, pinagtripan ni Chester ang mga romantic novels. Tingnan mo to, Zane. Aniya, habang hawak ang nobelang The Billionaire's Secret Wife. Parang tayo. More like the billionaire's most stubborn roommate. Balik ni Zane, sabay irap. Sunod nilang pinuntahan ng isang tahimik na cafe, kung saan tinuruan ni Zane si Chester kung paano umorder ng taho sa kalsada. Ano to, gatas? Tanong ni Chester habang sinusubukan ng mainit na taho. Hindi, liquid magic. Tanggapin mo sa puso mo. Para silang tumawa, simple. Totoo, walang negosyo, walang pamumulitika, walang pagkukunwari. Gabi na nang makauwi sila sa veranda ng mansyon habang umiinom ng red wine at nakatapak sa malamig na sahig. Naramdaman nilang hindi na ganon kakapal ang hangin sa pagitan nila. Salamat. Mahina pero seryosong sabi ni Chester. Para saan? Tanong ni Zane tumingin sa kanya. Sa isang araw na walang game plan. Sa isang gabi na parang may konting totoo. Tahimik si Zane. Hindi siya sanay sa mga ganitong usapan, lalo na kung si Chester ang nagsisimula. Totoo? Tanong niya. Di ba kunwari lang ang lahat? Ngumiti si Chester. Ewan ko, pero kung ganito ang pakiramdam ng kunwari, ayoko na yatang bumalik sa totoo. Ngunit sa likod ng saya, may tampuhan ding sumisingit. Isang gabi, habang nasa harap ng TV, tinanong ni Chester si Zane, bakit ang lapit rin ang communication mo kay Alan? Napalingon si Zane. Excuse me? Napapansin ko lang, lagi mo siyang binabanggit. Lagi ka may sinasabi tungkol sa kanya. Baka naman, may nararamdaman ka pa rin. Biglang nanlamig ang hangin. Huwag mo akong husgahan, Chester. Ibang klaseng sakit ang ibinigay sa akin ni Alan. Hindi yan basta nakakalimutan. Pero bakit parang party pa rin siya ng araw mo? Tumayo si Zane. Dahil hindi lahat ng pagbanggit ay dahil sa damdamin. Minsan, sa trauma. At minsan, dahil kailangan mong maalala para matiyak mong hindi ka na babalik doon. Hindi sumagot si Chester. Hindi rin nagsalita si Zane. Ngunit sa kabila ng tampuhan, ng gabing iyon ay nagtagpo pa rin sila sa isang kwarto sa magkaibang gilid ng kama. Pareho silang nakatalikod pero parehong gising. Sa mga sumunod na gabi, hindi na nila maitanggi ang init ng presensya ng isa't isa. Isang gabi, habang tinatanggal ni Zane ang hikaw niya sa harap ng salamin, biglang tumayo si Chester sa likod niya at siya'y tinulungan. May hinanghima sa balikat, isang tingin sa salamin at hindi nila kailangang magsalita. Isang haplos sa buhok, isang tahimik na halakhak. Isang buntong hininga na tila pareho nilang naramdaman. Kung hindi lang tayo nagsimula sa kasinungalingan. Bulong ni Chester. Di sana. Sagot ni Zane. Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin, biglang dumampi ang labi ni Chester sa kanyang noo. Walang halik sa labi. Wala pang pangangailangan. Isa lang itong pag-amin, tahimik, matapat. Sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga na sila sa kama, pareho silang nakatingin sa kisame. Zane? Mahina pero buang boses ni Chester. Kung sakaling maging totoo ang lahat ng to, lalaban ka ba? Tahimik. Pero ang sagot ni Zane, kahit di narinig, ay malinaw sa kanyang mga mata. Baka, oo na nga. Hindi ko akalaing
makakarating ka sa conference na to. Sabi ni Zane habang inaayos ang kanyang badge. Nasa loob sila ng isang malaking business summit sa BGC, isang pagtitipon ng mga industry leaders sa buong bansa. Rochester International ang isa sa mga major sponsors. Sagot ni Chester habang sinusuot ang coat. Kailangan kong magpakita. Baka andun din ang Soriano Group. Dagdag ni Zane. Tila walang pakialam pero sinadyang sabihin iyon. Napatingin si Chester. Mahigpit, tahimik. Bakit? Tanong ni Zane. Wala. Pero hindi totoo ang wala. Sa loob ng convention hall, halos hindi mapakali si Chester habang nakikita kung paano tumitingin si Zane sa stage kung saan nagsasalita si Alan. May ilang sandaling napapangiti si Zane habang nanonood. Lalo na nang magbiro si Alan sa audience. Para sa mga ghost, huwag mawala ng pag-asa. Minsan, kaya kayo iniwan para maging CEO kayo. Nagtawanan ng mga tao, napangiti si Zane. Ngunit hindi dahil kay Alan, kundi dahil sa irony ng sitwasyon. Siyang babaeng iniwan at siya rin ang babaeng binalikan ng lakas. Ngunit kay Chester, iba ang dating. Pagka-uwi nila sa mansyon, ramdam agad ni Zane ang katahimikan. Hindi masungit si Chester, pero malamig. Hindi madaldal, pero mabigat ang paligid. Tagbukas si Zane ng red wine. Tahimik ka. Hindi sumagot si Chester. Okay ka lang? Okay. Tumigil si Zane sa pagbuhos ng alak. Ayoko nang okay na may kasamang pader. Doon na sumabog si Chester. Pakiusap lang, Zane. Huwag mo nang banggitin ang lalaking iyon sa harap ko. Napatigil si Zane. Anong sabi mo? Si Alan. Bawat kwento mo kay Alan. Bawat tagumpay mo. Pinabanggit mo siya. Kailan mo siya iiwan sa mga labi mo, Zane? Biglang uminit ang dugo ni Zane. Hindi mo ba naisip na baka kaya ko siya binabanggit? Dahil gusto kong hindi na siya magkaroon ng kapangyarihan sa akin? Pero pinaparamdam mo sa akin na may parte pa rin siya sa puso mo. Sagot ni Chester. At oo, alam kong peke ang lahat ng ito. Pero hindi na rin ako bato. Tumulo ang isang luha mula kay Chester, hindi dahil sa selos, kundi sa gulo ng nararamdaman. Peke? Tama. Kaya huwag kang magselos sa ex ko, Chester. Dahil kung totoo ang selos mo, baka totoo na rin ang lahat. Tumalikod si Chester. Ano ba talaga tayo, Zane? Tayo ba yung dalawang taong ginamit ang isa't isa? O tayo yung dalawang taong natutong magbahal kahit wala sa plano? Hindi na sumagot si Zane. At sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magsalita o manahimik. Kinabukasan, maagang umalis si Chester. Iniwan lang niya ang isang sulat sa mesa. Hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero ayokong maging pangalawa kahit sa alaala ng lalaking sinaktan ka. CR. Tinitigan ni Zane ang papel. Nanghihina ang tuhod niya. Hindi niya akalain ang lalaking peke niyang asawa ang siyang magsasabi ng pinakamatapat na salita sa puso niya. Sa opisina, pilit siyang nagpapakatatag, ngunit pati ang assistant niyang si Angie ay nakapansin ng lungkot sa kanyang mga mata. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong nito. Okay lang ako. Sagot ni Zane, nakangiti pero bakas ng lungkot. Tumunog ang telepono. Text mula kay Alan. Can we talk? Just an old friends. Hindi siya sumagot, imbis tinignan niya ang framed photo nila ni Chester sa isang event, yung larawan kung saan hindi sila nagpapanggap. Gabi na, mag-isa si Zane sa veranda. May hawak siyang red wine, tulala, tahimik, hanggang sa narinig niya ang pamilyar na yabag, si Chester. Bumalik ka? Tanong ni Zane halos bulong. Hindi naman talaga ako umalis. Sagot ni Chester. Nagpalamig lang. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Zane. Ilang minuto silang walang kibuan. Galit ka pa ba? Tanong ni Zane. Hindi. Natatakot lang ako. Sa ano? Sa posibilidad na
Yung mga linyang sinulat lang natin sa kasunduan ay sinusulat na rin sa puso ko. Napalingon si Zane. Hindi niya inaasahan ng ganong lalim. Walang biro, walang pader. Isang lalaking sugatan pero totoo. Hinawakan ni Chester ang kamay niya, mahigpit, mainit. At kung sakaling hindi mo pa ako kayang mahalin, sana bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipaglaban ka. Hindi na nakasagot si Zane. Pero sa ilalim ng ilaw ng buwan, habang hawak nila ang kamay ng isa't isa, tahimik na umamin ang puso niya kahit hindi pa niya binigkas. Umuulan ang gabing iyon. Mahinang ambon, ngunit sapat na para maging malungkot ang paligid. Ang hangin ay malamig, tahimik ang mansyon. Tila sumasabay sa damdaming binabalot ni Zane. Nakaupo siya sa veranda, balot ng shawl, habang iniikot ang baso ng alak sa kanyang kamay. Sa harap niya, ang tanawin ng syudad. Mga ilaw na kumikislap, mga gusaling taas noo. Lahat ay kumikilos, nagtatagumpay, habang siya nalilito. Bakit parang ang puso ko hindi na para kay Alan? Simula nang bumalik si Chester, hindi na rin siya makatulog ng mahimbing. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang damdaming ayaw niyang pangalanan. Kanina lang, nag-text si Alan. Alam kong may mali ako, pero kung may puwang pa, kahit kaibigan lang. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nag-reply. Dati, iyon ang pinaka-aasam niya, na bumalik si Alan, magpaliwanag, magmakaawa. Ngunit ngayong nariyan na ito, bakit tila wala ng halaga? Biglang bumukas ang sliding door si Chester. Naka-shirt lang, may dalang kumot at kape. Baka ginawin ka. Sabay lapag ng kumot sa balikat ni Zane. Salamat. Mahinang sagot niya. Tahimik silang magkasama. Wala munang salita, tanging ambon. At malamig na simoy ng hangin ang saksi sa kanilang katahimikan. Bakit gising ka pa? Tanong ni Chester. Hindi ko rin alam. Maraming iniisip. Gusto mong kausapin kita tungkol sa mga iniisip mo? O gusto mo lang may tahimik na kasama? Napangiti si Zane. The second one. Good. Sabay hilig ni Chester sa balikat niya. Kasi kahit ako, ayoko munang magsalita. Gusto ko lang makasama ka. Tumibok ang puso ni Zane sa narinig. Hindi niya alam kung dahil sa salita o sa simpleng paraan ng pagsandal ni Chester. Walang pilit, walang yabang, wala ring kasunduan sa kanilang sandaling iyon. Maya-maya, nagtanong si Chester, Zane, gusto mo bang itanong kung anong meron tayo? Huwag. Mabilis siyang tugon. Baka masira pa. Okay. Sagot ni Chester. Ngunit nanatiling nakatitig sa kanya. Pero gusto kong sabihin na hindi ko na kayang ituring lang ito na peke. Nagbaba ng tingin si Zane. Chester, alam ko, hindi ito ang usapan natin. Pero kung pwede lang akong umamin, kahit isang gabi lang, gusto kong sabihin sa'yo na bawat araw na kasama kita, gusto ko nang manatili. Nag-angat ng tingin si Zane. Doon niya lang napansing basang-basa ang kanyang mga mata. Hindi siya umiiyak dahil sa lungkot. Umiiyak siya dahil natatakot. Bakit ngayon? Bulong niya. Bakit ngayon mo lang ako gustong pumasok sa puso mo? Ngayon halos na buo na yung dingding na itinayo ko. Dahan-dahang lumapit si Chester. Wala siyang pilit. Ngunit ramdam ni Zane ang paglapit ng init ng katawan ng lalaki. Dahil gusto kong maranasan kung paano mahalin ang isang taong hindi ko kailangan lokohin, gamitin o itago. At sa sandaling iyon, wala nang salita. Si Zane, bagamat naguguluhan, hindi na umatras. At si Chester, marahang hinawakan ng pisngi niya. Pwede ba kitang halikan? Mahina ngunit matapat na tanong nito. Hindi sumagot si Zane, pero hindi rin siya umiwas. At iyon lang ang sagot na kailangan ni Chester.
Marahan, walang pag-aapura. Dahan-dahang dumampi ang kanyang labi sa labi ni Zane. Isang halik na hindi nangangako ng langit, pero nagpaparamdam ng tahanan. Mainit, ngunit hindi mapusok. Maingat, ngunit totoo. At sa bawat segundo, naramdaman ni Zane ang pagkatunaw ng mga pader na itinayo niya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapos sila hindi makapagsalita. "Sorry," sabi ni Chester. "Bakit ka nagsasorry?" Pabulong ni Zane. "Dahil baka huli na ang lahat para sabihin kong ikaw ang babaeng gusto kong mahalin. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil gusto." Tumulo ang luha ni Zane. "Hindi na ako galit kay Alan," bulong niya. At sa totoo lang, hindi ko na rin maalala kung bakit ko siya minahal. Tinitigan siya ni Chester. Dahil baka ako na ngayon ang dahilan. Kinabukasan, bagong gising si Zane, tahimik na nakatingin sa kisame ng kwarto nila. Magkahiwalay pa rin ang kama, pero iba ng hangin. Tumunog ang cellphone niya. "Good morning, babe. I made coffee. Breakfast is waiting. Love your husband. Fake or not." Napangiti si Zane at doon niya lang tinanggap ang totoo. Hindi na kunwaring tinitibok ng puso niya. Kapag sumali ka sa bidding ng kontrata ng gobyerno, sisiguraduhin kong masisira ka. Iyon ang malamig na banta ni Mrs. Felicidad Soriano habang nakatayo sa harap ni Zane sa loob ng isang eksklusibong business luncheon. Suot nito ang signature pearls niya at itim na designer suit. Tila bang binabalot ng kapangyarihan at puot ang buong katauhan niya. Pero si Zane, nakatayo lang, matikas, walang takot, at hindi natinag sa bawat salitang tila patalim na ang tama. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Mrs. Soriano. Malumanay ang tono pero nanlilisik ang mata. "Ang mga ganitong events ay para sa mga tunay na negosyante, hindi sa mga babaeng inampo ng pangalan ng mayamang asawa." Ngumiti si Zane, hindi ngiti ng kahinaan, kundi ng kumpiyansang pinanday ng sugat at tagumpay. "Alam ko po kasi, open ang bidding para sa lahat. Wala po bang exemption para sa mga sinumpaang hindi dapat umasenso?" Napangiwi si Mrs. Soriano. "Zane," aniya, halos pabulong ngunit puno ng banta. "Tama na ang larong ito. Pinatahimik kita noon. Pwede ulit ngayon." "Pwede mong subukan," sagot ni Zane. "Pero iba na po ako ngayon. Hindi niyo na ako kayang igupo gamit lang ang tingin niyo." Pagbalik ni Zane sa opisina, tinawagan niya agad ang executive team ng The Strategic Group. Nakatayo siya sa harap ng kanilang warboard. Isang malaking digital screen na puno ng graphs, timetables, at mga pulang marka. "Gusto kong ilaban ang Metro Central Rail Project," aniya, kahit alam kong may bantang kasama. "Ma'am," sagot ng isa sa team heads. "Ayon sa Intel, may galaw ng Soriano Group para i-undermine ang mga competitor. May reports na sinusuhulan nila ang ilang evaluators as supplier. Gamitin ang transparency protocols." Tugon ni Zane. "Gumawa tayo ng proposal na kahit anong hakbang nila, hindi nila kayang baliin ang ebidensya ng kalidad at integridad natin." Samantala, sa mansyon ng mga Soriano, galit na galit si Mrs. Soriano habang binabasag ang crystal glass sa harap ng anak niyang si Alan. "Anong klaseng kihiyan ito? Pinalaya mong babae sa kahon ng pagkatalo. At ngayon, siya pang sumisira sa pangalan natin." "Ma, hindi ko naman alam na lalaki siya ng ganito," sagot ni Alan. "Akala ko, babagsak siya, katulad ng dati." "Wala akong pakialam," sigaw ni Felicidad. "Gamitin mo ang connection mo. Buhayin mong mga tao sa procurement. Kung kailangan, sirain mo siya. Sirain mong pangalan niya, ang reputasyon niya, ang pagkatao niya." Tahimik si Alan. Sa kaloob-looban niya, may konting pagsisisi, ngunit pinalitan nito ng inggit at takot dahil mas malaki pa ang galit ng ina niya kaysa sa hiya ng nakaraan.
Sa bahay nila Chester, inabutan siyang nagbubuklat ng mga dokumento sa opisina ng mansyon. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Chester habang inaabot ang baso ng tubig sa kanya. Tahimik sila. Sagot ni Zane. At iyon ang nakakatakot. Hindi nagwawala. Hindi nagpapakita. Ibig sabihin, may ginagawa na sila. "Handa ka ba?" tanong ni Chester. "Hindi ko kailangan maging handa, Chester." Sagot niya habang tumatayo at tinitigan siya. "Kailangan ko lang maging matatag. Kahit ang laban na to, hindi na lang para sa negosyo. Para na to sa lahat ng babaeng tinawanan. Pinagsabihan ng wala kang mararating. At inapi dahil hindi sila isinilang sa kayamanan." Hinawakan ni Chester ang kamay niya. "Nandito lang ako. Hindi mo kailangan gawin to mag-isa." "Alam ko," sagot ni Zane. "Pero kailangan pa rin ako makita nilang kayang tumayo. Kahit ako lang mag-isa sa harap ng buwaya." Dumating ang araw ng pre-bid conference. Puno ang function hall ng Department of Transportation. Nandoon lahat ng kumpanya, may mga kilalang personalidad, ilang politiko at business tycoons. Pagpasok ni Zane, tahimik na tumayo ang ilang staff para igalang ang presensya niya. May isang napatingin, may isang napabulong. "Siya yung asawa ni Chester, di ba? Hindi lang asawa, siya rin ng ZD cast. Baka siya ng susunod na big name." Sa kabilang bahagi ng hall, naroon sina Alan at Miss Soriano. Nakaupo sa unang hanay, nakatingin sila ni Zane. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya yung babaeng umiiyak sa rehearsal. Siya ng babaeng lumalaban, hindi para ipaghiganti ang nakaraan, kundi para protektahan ang dignidad niya ngayon. Habang ipinapakita ng government panel ang criteria for qualification, may lumapit na press sa kanya. "Miss Zane?" May lumalabas pong anonymous documents na dawit ang iyong pangalan sa isang fraud claim. May komento po kayo? Nagulat ang mga tao, lumingon ang mga kamera, isang trap. Ngunit hindi siya natinag. "Alam ko kung sinong nasa likod niyan," aniya habang nakatitig kay Mrs. Soriano. "At kung ang intensyon ay takutin ako para umatras, pasensya na, mali ang inaapakan." Lumapit siya sa mic ng panel. "Gusto ko lang ipahayag sa lahat ng narito na ang kumpanya ko ay kusang nagbukas ng aming financials sa COA para sa full transparency, at kung may dapat imbestigahan, mas mabuti siguro ay yung mga kumpanyang hindi pa rin marunong tumanggap ng pagkatalo." Tahimik ang lahat, parang binuhusan ng yelo ang hall. At sa dulo ng mesa, hindi mapakali si Mrs. Soriano. Napangiti si Zane. Simula pa lang to. Mas matindi pang darating. Ang ballroom ng Grand Civic Convention Hall ay puno ng kamera, press at mga negosyanteng naka-designer suits at gowns. Ito ang araw ng final public bidding announcement para sa Metro Central Rail Project, ang pinaka-inaabangang kontrata ng taon. At ang kompetisyon ay mahigpit sa pagitan ng Soriano Allied Ventures at ZD Cast Associates. Sa isang dulong mesa, umupo si Zane, tahimik, elegante, nakasuot ng malinis na ivory pantsuit, walang alahas, walang arte, simple ngunit disente. Ngunit sa paningin ng mga tulad ni Mrs. Felicidad Soriano, sapat na ito para husgahan. Siya bang isusuot niya sa public bidding? Bulong ni Clarice habang umiinom ng wine. Akala mo pupunta lang sa barangay hall. Ngumiti si Mrs. Soriano. Ang maid, kahit bihisan mo, maid pa rin ang lakad. Baka mamaya, mawala yan sa vanyo. O mapagkamalang taga-serbisyo. Tumawa si Alan, ngunit pilit ang ngiti. May party sa kanya na nahihiyang makisabay, pero takot siyang magsalita laban sa ina niya. Magsisimula ng event. Isa-isang tinawag ang mga representative ng top 3 companies na shortlisted for final evaluation. Soriano Allied Ventures, Velasquez, and CEO, ZD Cast and Associates. Pagkabanggit ng pangalan ni Zane, bahagyang nagulat ang ibang press. Siya ba yun? Yung asawa ni Chester? Hindi ba siya lang yung babaeng iniwan dati sa wedding? Ngunit habang ang mga bulong ay kumakalat,
Isang reporter ang nagtanong, Ma'am Zane, may masasabi ba kayo sa sinasabing hindi kayo karapat-dapat sa mga ganitong proyekto? Ayon sa ilang sources, tahimik si Zane. Tumayo, tumingin sa kamera. Ang pagiging karapat-dapat ay hindi nakikita sa brand ng bag, kundi sa bigat ng kontribusyon. At kung made man ang tingin nila sa akin, mas gugustuhin ko yon kaysa maging matapobreng walang silbi. Pagkatapos ng kanyang sagot, lumapit si Mrs. Soriano sa kanya habang nakatayo ito sa isang gilid ng stage. Maingat ang kilos pero mabangis ang tono. Galing mo magsalita, Zane. Pero hindi mo kayang bilhin ang respeto ng mga tunay na elite. Ngumiti si Zane. Hindi ko kailangang bilhin. Pinaghihirapan ko. Pwede kitang ipasara. Isang tawag lang. Bulong ni Mrs. Soriano. Subukan mo. Kasi isang tawag lang din. At buong media ang makakaalam kung anong klaseng kalakaran ang ginagawa nyo. Tumunog ang microphone. Nagsimula ang final deliberation. Sa harap ng lahat, iniisa-isa ng panel ang criteria na pinagbasihan. Technical compliance, financial stability, corporate integrity, social impact program. Sa bawat kategory, may slide na pinapakita. Soriano Allied Ventures, technical check. Financial integrity, red flag, si external audit. X. Social impact, insufficient documentation, X. ZDCast and Associates, technical check. Financial check. Corporate integrity check. Social program, highly recommended, check. Biglang napuno ng bulungan ang venue. Si Alan, hindi makatingin kay Clarice. Si Mrs. Soriano, nanlilisik na ang mga mata, hawak ang braso ng upuan. Hindi yan pwede. Bulong niya, imposible. Hanggang sa dumating na ang final declaration. Based on all legal, financial and social criteria, the government hereby awards the Metro Central Rail Project to ZDCast and Associates. Tumindig ang lahat, flash ng kamera, palakpakan. Pero sa isang sulok ng kwarto, isang babae lang tahimik na nakaupo, si Zane. Ngumiti siya. Hindi ngiting mayabang, kundi ngiting matapang, marangal, at tagumpay. Maya-maya, lumapit si Alan. Zane, Ania, congratulations. Ikaw na talaga ngayon. Tinignan lang siya ni Zane. Alam mo, Alan, nung iniwan mo ako, akala ko katapusan ko na, pero salamat. Dahil kung hindi mo ako itinapon, hindi ko matutuklasan kung sino talaga ako. Napahiya si Alan. Pwede ba tayong maging magkaibigan ulit? Ngumiti si Zane. Kaibigan? Hindi ko kailangan maging kaibigan ng mga taong naging kasangkapan ng pagkawasa ko. Tapos ay, tinalikuran niya ito. Marang lumapit kay Mrs. Soriano na nakatayot, nanginginig sa galit. Mom, Ania, hindi ko po kayo sinasadyang lampasan, pero mukhang matagal niyo na pong iniwang mag-isa ang sariling respeto niyo. Sa labas ng venue, inabutan siya ni Chester at Franco. Panalo ka. Sabi ni Chester, hindi lang sa kontrata, kundi sa sarili mong laban. Masarap pala. Ani Zane, siyang manalo na hindi ipamukha. Kung para ipakita na kahit anong gawin nila, hindi nila kayang tapakan at hindi nila kayang pantayan. Ngumiti si Chester, sabay abot ng kamay. Come on, Mrs. Rochester, we have something to celebrate. At habang papalayo sila sa flashing cameras, isang panibagong yugto ang umuusad. Ang babaeng minsang itinuring na wala, ngayon ay kinikilalang bida ng sariling kwento. Isang gabi, habang nakaupo si Zane sa veranda ng kanilang mansyon, may dumating na mensahe sa kanyang phone. Alan S. Zane, alam kong wala na akong karapatang magparamdam, pero sana, mapagbigyan mo ako ng makipagkita kahit isang beses lang. Gusto ko lang humingi ng tawad, harap-harapan. Napatigil si Zane. Tumigil sa pagsipsip ng mainit na tsaa. Para siyang binagsakan ng malamig na balita. Hindi niya alam kung gulat ba ang nararamdaman niya, o galit, o baka takot. Nasa harap niya si Chester, tahimik na nagbabasa ng business report.
Pero agad siyang napatingin nang mapansin ang pagbabago sa mukha ni Zane. "Everything okay?" Tanong ni Chester. May nag-text. Sagot ni Zane, maingat, mahinahon. Tumango si Chester. Tahimik. "Alan?" Nagkatinginan sila. Gusto niyang makipagkita. Humingi raw ng tawad. Hindi nagsalita si Chester, pero ramdamang bigla ang pagtigas ng panga niya. Ramdam din ni Zane ang kaba sa dibdib. "Ikaw?" Tanong ni Chester. "Anong gusto mo?" Tahimik si Zane, tiningnan ang hawak na phone, tapos binalik ang tingin sa asawa. "Pwede ba ako makipagkita sa ex ko?" Tanong niya, diretsahan, walang paligoy. Marahan, ngunit matalim ang sagot ni Chester. "Pwede, kung handa kang masaktan muli." Kinabukasan, sinundo ni Alan si Zane sa isang discreet cafe sa Makati. Casual lang ang suot ni Zane, walang alahas, walang branding, pero halatang mas elegante kaysa dati. Ang dating babaeng iniiwasan niyang ipagmalaki noon, ngayon ay parang bituing hindi niya kayang titigan ng direkta. "Salamat sa pagpapaunlak." Bungad ni Alan. "Alam kong hindi ko ito deserve." "Hindi mo talaga deserve." Tugon ni Zane, malamig ngunit mahinahon. Sandaling katahimikan. "Ayoko ng drama." Dagdag ni Zane. "So, sabihin mo lang kung bakit mo ako pinatawag." Huminga ng malalim si Alan. "Zane, araw-araw ko pinagsisihan ng ginawa ko sa'yo. Hindi lang dahil nasaktan kita, kundi dahil nakita kong mas maganda ang buhay mo nang wala ako. At masakit, dahil ako mismong nagtulak sa'yo palayo." Hindi sumagot si Zane. Nakatitig lang siya sa kape niyang hindi naman niya iniinom. "Gusto kong humingi ng tawad. Hindi para balikan ka. Alam kong hindi na pwede yun. Pero gusto kong malaman mo na hindi lahat ng oras masaya ako. Hindi ako naging masaya kay Clarice." Napakagatlabi si Zane. Pinilit kontrolin ang emosyon. "Hindi mo kailangang sabihin yan." Sagot niya. "Hindi ko kailangang marinig na nagsisi ka. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan. At kung kaya mong ibigay yon, huwag mo na akong guluhin pa." "Pwede na ba tayo maging magkaibigan?" Tanong ni Alan. Napangiti si Zane, ngunit hindi ito ngiti ng saya. Ngiti ito ng isang babaeng minsan nang winasak at ngayon ay buo na. "Kaibigan?" Ulit niya. "Baka hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi mo na ako pwedeng lapitan ngayon na malinis ka na bigla. Alan, hindi mo pwedeng burahin ang gabi na ipinahiyaw ako ng pamilya mo at tinawanan ako sa harap ng mga bisita. Alam mo ba kung ilang gabi ako umiiyak? Ilang araw akong natutulog sa sahig? Ilang beses akong nagtanong sa Diyos kung bakit?" Napatungo si Alan. "Pero alam mo kung ano mas masakit?" Patuloy ni Zane. "Yung parte ng sarili kong minahal ka pa rin. Kahit alam kong ginagamit mo lang ako. Pero salamat, Alan. Dahil kung hindi mo ako winasak, hindi ko mararating to. Kung hindi mo ako nilapastangan, hindi ako matututong lumaban." Tumayo siya, kinuha ang bag. "Goodbye, Alan." "Zane." Habol ni Alan. "Sana maging masaya ka talaga." Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, taos puso. "Masaya na ako. At hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi kung sinong pinili kong mahalin." Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Chester sa sala. Tahimik ito, ngunit kitang-kitang kaba sa mata. "Kamusta?" Tanong ni Chester. Lumapit si Zane, walang salita, yumakap siya, mahigpit, buong buo. Ilang segundong katahimikan, saka siya bumulong sa dibdib ni Chester. "Binalikan ko ang sakit. Pero sa kanya, wala akong naramdaman." Hinawakan ni Chester ang pisngi, tinitigan siya. "At sa akin?" Tanong nito. "Dito ko nararamdaman ang lahat ng hindi ko kailanman natikman noon. Respeto, katahimikan, at pag-ibig na hindi kailangan bilhin o pagdaanan ng kahiyan." At marahan, muling nagtapat ang kanilang mga labi. Hindi na ito ang unang halik. Ito na ang kumpirmasyon ng isang damdaming hindi na kailangang itago at isang kasunduang pinalitan na ng pagmamahal. Isang gabi ng kinang,
at pulang alak. Ang dinner ay ginanap sa loob ng isang mamahaling ancestral house sa Forbes Park. Isang selebrasyon para sa kaarawan ng isang kilalang diplomat at matagal ng kaibigan ng pamilya Rochester, kasama ang mga prominenteng business figures, politiko, at media influencers. Ang gabi parang eksena mula sa isang pelikula. Lahat nakapustura, lahat may bitbit ng pangalan at opinyon. At sa gitna ng silid, tahimik na pumasok si Zane, naka-eleganting black gown, walang alahas, kundi isang manipis na pearl earring na regalo ni Chester. Walang brand na suot, walang engranding makeup, pero siyang pinakamatining sa lahat. Dito ka. Anong boses ni Chester sa kanyang likuran. Hinawakan siya nito sa bewang at dinala sa isang table malapit sa host. Ngunit bago pa sila makaupo, isang matalim na tingin ang bumungad sa kanila. Si Mrs. Felicidad Soriano. Nakatayo ito kasamang ilan sa mga kaibigan niyang matrona. At gaya ng dati, hindi ito napigilang magparinig. "Oh, Chester!" Ani Felicidad, may mapait na ngiti. "Ito na bang sinasabi mong asawa? Ang ZDC na pinagmamalaki ng lahat ngayon?" Ngumiti si Chester. "Yes, and I'm very proud." Napailing si Felicidad, tumingin sa mga bisita. Nakakatawa, no? Isang anak ng basurera, biglang umuupo sa hapag ng mga elit. Wala talagang imposible ngayon, lalo na kung ang asawa mo ay Rochester. Tahimik si Zane. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya kumurap. Ngunit bawat salita ni Mrs. Soriano ay tila kutsilyong gustong magsaksak sa digdigdad niya. Hindi lang para saktan, kundi para ipahiya sa harap ng buong lipunan. "Alam mo, Chester?" Patuloy ni Felicidad. "Pinalaki kami para kilalanin ang tunay na breeding. Hindi pwedeng instant lang. Hindi porket maganda ang bihis, may class na." Tumawa ang mga matrona. Tiningnan nila si Zane mula ulo hanggang paa. Parang sinisiyasat kung saan pwedeng makakita ng basura. Ngunit ang pinakapanakapagpatigil ng lahat ay ang reaksyon ni Zane. Wala. Walang galit, walang pagbabara, wala ring pagtanggi. Tahimik lang siya. At pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti. Isang ngiting tahimik pero matalim. Isang ngiting hindi nagpapakumbaba pero hindi rin nagmamataas. Isang ngiti ng babaeng hindi kayang yurakan. Tumahimik ang buong mesa. Kahit ang host ay napatingin sa eksena, tila alangan kung papayagang magpatuloy ang eksenang iyon. Lumingon si Zane kay Mrs. Soriano. Saka mahinang nagsalita. "Alam niyo po, may panahon na ikinahiya ko ang nanay kong labandera. Ang tanging yaman niya ay sabon, labada at tsinelas na butas. Pero tinuruan niya akong bumangon. Kahit kailanman, hindi niya ako tinuruan mang maliit." Nanigas si Felicidad. "Wala akong breeding, sabi niyo?" "Totoo po. Hindi ako pinalaking may ginto sa kutsara. Pero ako po ay pinalaking may dangal. At hindi yun natuturo sa exclusive schools." Tahimik, walang umimik. Kung ang sukatan ng karangalan ay kung sinong magulang mo, saan ka nag-aaral, at anong apelyado mo, paano na po yung libu-libong babaeng nagtatrabaho araw-araw para mabuhay ng marangal? Wala na ba silang karapatang umupo sa mesa ng kapangyarihan? Hindi alam ni Felicidad ang isasagot. Ngunit bago pa siya makaimik, tumayo ang host ng event, si Ambassador Gutierrez. "Mrs. Rochester," aniya, "would you mind giving the toast tonight? I believe you've said what the entire country needs to hear." Nagulat si Zane, lumingon siya kay Chester, na tumango. May matang nagsasabing, "Ito ng oras mo." Tumindig si Zane, kinuha ang wine glass, tumayo sa gitna ng ballroom. "Atin po itaas ang ating mga baso para sa lahat ng babaeng hindi isinilang sa kayamanan, pero piniling yumaman sa prinsipyo. Palakpakan. Para sa lahat ng babaeng giniba pero piniling buuin ang sarili. Para sa lahat ng nanay, labandera, tindera, guro, yaya, na kahit hindi mayaman, ay may disente pa rin sa ilan sa mga nakaupo sa entabladong ito." Mas malakas ang palakpakan.
At sa mga katulad ko na ginawang biro ang pangalan, pinagdudahan ng kakayahan, pero ginawang apoy ang kahiyan. Cheers! Sabay-sabay na tinugon ang lahat. Cheers! At sa dulo ng mesa, si Mrs. Soriano, tahimik, maputla, at para bang nabingi sa sariling kapangyarihang hindi na umubra. Pag-uwi sa mansyon, wala pa rin imik si Zane. Tahimik lang siya habang nakaupo sa kwarto. Lumapit si Chester, niyakap siya mula sa likod. Proud na proud ako sa'yo. Aniya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung sino ako, no? Sagot ni Zane. I'm done explaining. I'm done begging. This time. Sila nang maghahanap kung sino ako. Hinawakan ni Chester ang kanyang mukha. Tinitigan. At ako? Hindi na ako maghihintay. I already found you. Mula sa labas ng Grand Ballroom ng Monteverde Estate, umalingaw-ngaw ang tunog ng sunod-sunod na paghinto ng mga sasakyan. Hindi karaniwang kotse ang dumating, kundi mga itim na SUV. May isang insignia sa gilid, Rochester International. Sa loob ng venue, isang charity dinner ang nagaganap para sa elite circle of business families. Nandun ang mga person ng high society, mga Soriano, Velasquez, Ramirez, Gutierrez. Ang bawat isa ay may wine glass sa kamay. May laway ng chismis sa bibig at mga matang sanay tumingin mula ulo hanggang paa. Ang pinakapinuputulo ng bulungan ngayong gabi, si Zane. Nakatayo siya malapit sa grand piano. Simple lang ang suot, isang cream silk dress na walang logo, walang diamonds, pero sa kinis ng galaw niya at sa taas ng tinig, siya ang pinakatining sa silid. At syempre, nasa kabilang dulo ng venue, ang pamilya na nanlilisik ng mata ni Mrs. Soriano. Hindi pa rin talaga marunong umangkop sa tamang crowd. Sarkastikong bulong ni Felicidad habang tinitingnan si Zane. Mabuti pa yung pianist, mas may fineness. Tumawang mga katabi niya, si Alan, na naroon rin, ay tahimik lang. Kanina pa siya nakatingin kay Zane. Pilit niyang iniiwas ang tingin, pero paulit-ulit siyang natatangay. Hindi dahil sa guilt lang, kundi dahil sa panibagong anyo ng babaeng minsang tinapakan niya. Lumapit si Zane sa buffet table para kumuha ng sparkling water. Nang may biglang lumapit sa kanya, si Felicidad. Kung ako sa'yo, panimula nito, iwasan mo nang sumulpot sa mga ganitong event. She might have the last name, but you'll never have the class. Tahimik si Zane, pero ngumiti siya katulad ng dati. Sometimes, tugon niya, class has nothing to do with breathing. Sometimes, it's just about knowing when to keep quiet and when to watch. Nagtaas ng kilay si Felicidad. Ano raw? Tahimik ang gabi, walang flash ng camera, walang ingay ng press, tanging tunog ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga bintana ng rest house nila sa Tagaytay ang maririnig. Nakahawak si Zane sa tasa ng mainit na chocolate habang pinagmamasdan ang mga bituin. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, payapa na ang kanyang puso. Wala nang banta mula kay Mrs. Soriano. Wala na ring email ng paninira mula sa mga dating karibal. At higit sa lahat, wala nang alaala ng isang babaeng iniwan sa altar. Zane, may bagong article na naman tungkol sa'yo. Tawag ni Chester habang dalang laptop. Lumapit siya at ipinatong ito sa mesa. Top 10 most empowering women in Asia. Ang headline. Zane chuckled. Nung waitress ako sa kantinang campus dati, ang pangarap ko lang makabili ng toyo at suka na hindi utang. Ngumiti si Chester sabay halik sa noo niya. Ngayon, ikaw ng toyo at suka ng buong industriya. Natawa silang pareho, pero alam nilang, totoo. Ang pangalan ni Zane de la Cruz, Rochester, ay naging inspirasyon sa libo-libo, lalo na sa mga kababaihang tulad niya, minsang pinahiya, minsang nilait, minsang binaliwala. Sa social media, trending ang hashtag Zane Effect. Walang masama sa simulang mahirap. May nag-send ng message. Miss Zane, dati akong housekeeper. Na-inspire ako sa kwento mo. Ngayon, nagtaya ako ng maliit na cleaning service. Salamat po sa pagbangon para sa aming lahat. At isa pa, kahit di kita kilala, feeling ko, kwento mo rin ang kwento ko. Salamat dahil pinatunayan mong pwedeng mangarap ang tulad naming pinagtawanan.
Habang binabasa ni Zane ang bawat mensahe, napapaluha siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa epekto ng kanyang pakikibaka. Makalipas ang ilang araw, naglabas ng pahayag ang pamilyang Soriano sa isang pahayagan. Wala na kaming karapatang magbigay ng opinion sa babaeng mas binatunayan pa ang kanyang halaga kaysa sa amin. Tahimik ang publiko, ngunit ang suporta ay mas lalong lumawak. Maraming kumpanya ang nagdala ng sulat kay Zane para sa partnerships. Maraming eskwelahan ang gusto siyang gawing commencement speaker. Pero hindi na siya nauuhaw sa atensyon. Ang gusto lang niya ay tumulong, magtaguyod at magmahal ng totoo. Sa huling bahagi ng araw na iyon, habang nasa opisina siya ng sariling foundation, may lumapit na batang babae. Miss Zane, totoo po ba na inapi kayo dati kasi mahirap kayo? Ngumiti si Zane. Oo, totoo iyon. Pero hindi ko ipinagpalit ang kabutihan para lang makaganti. Pinili kong maging mabuting tao kahit masakit. Tulad niyo po sana ako paglaki ko. Hinaplos ni Zane ang ulo ng bata. Hindi mo kailangang maging tulad ko. Mas kaya mo pang higitan ako. Sa wakas, natupad na ang kanyang pangarap. Hindi ang yumaman, hindi ang makaganti, kundi ang maging boses ng mga hindi naririnig. Sa dalampasigan ng El Nido, Palawan, humahaplos ang hangin na tila sinasayaw ang bawat dahon ng niyog. Ang kalangitan ay kulay gintong kahel. At sa mismong buhangin ay nakatayo ang isang glass aisle. Pinalibutan ng puting bulaklak at mga kandilang lumulutang sa tubig. Hindi ito isang ordinaryong kasal. Ito ang kasal na bumura sa lahat ng kunwari. Ito ang kasal na muling isinulat ng kapalaran. Zane de la Cruz Rochester, sa unang pagkakataon, ay hindi na naglalakad para itago ang sarili, hindi para makaganti, hindi para magpakitang gilas, kundi para ibigay ang buong puso niya kay Chester. Suot niya ang isang simpleng white silk gown, walang sobrang alahas, walang tila ipinagmumukhang yaman. Ang tanging kumikinang ay ang ngiti sa kanyang mga mata. Sa dulo ng altar, nakatayo si Chester, suot ang linen barong, nakangiti, pero halatang nanginginig sa kaba. Habang papalapit si Zane, hindi niya napigilang mapaluha. Panginoon, paano ako naging karapat-dapat sa isang katulad niya? Sa likod ng mga upuan, naroon ang mga taong dati ay naging bahagi ng kanyang sakit, ngunit ngayon ay saksi na sa kanyang tagumpay. Naroon ang dating boss niyang tumatangging bigyan siya ng pagkakataon. Naroon ang ilang kaibigang tinalikuran siya noong siya'y wala pang pangalan. At naroon rin ang pamilya Soriano. Hindi imbitado ngunit hindi pinigilan. Nanatiling tahimik ang lahat nang magsimulang magsalita ang pari. Ngayong araw, dalawang pusong pinaghiwalay ng galit, sakit, at kasinungalingan. Ang nagpasya na magsimula ng panibago, hindi sa likod ng lihim o plano, kundi sa harap ng liwanag. Humawak si Chester sa kamay ni Zane. Lumuhod siya sa buhangin, huminga ng malalim, at muling tumayo. Zane, aniya, nung una kitang nakita, akala ko ikaw ang solusyon sa problema ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, ikaw ang naging sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Paano magmahal ng totoo? Hindi ko kailanman tatawagin kunwari ang pagmamahal ko sa'yo. Umiyak si Zane. Ang luha niya ay hindi nagawa ng pighati, kundi ng pasasalamat. Chester, nanginginig ang boses niya. Nung inalok mo ako ng kasal, hindi ko alam kung ililigtas mo ako o itutuluyan ako sa pagkawasak. Pero natutunan kong hindi lahat ng sugat ay para lang sa paghiganti. Minsan, ang sugat ay pintuan ng bagong simula. At ikaw, ang simula ng lahat ng maganda sa buhay ko. Nagpalakpakan ang lahat. Ang dagat ay tila sumabay sa ritmo ng puso nilang dalawa. Walang malaterisaryang sagutan, walang dumating na humadlang. Sa wakas, isang tunay na kasal ang naisakatuparan. 3 buwan makalipas, si Zane ay naging isa sa top 5 most influential women in Southeast Asia. Si Chester naman ay mas lalong hinangaan bilang CEO na hindi lang matalino kundi marunong ding magmahal. Ang mga kumpanya ni Alan ay unti-unting bumagsak. Si Clarice, iniwan din siya sa huli. Si Mrs. Soriano, nagretero na at lumayo sa mata ng publiko. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, isa lang ang mas mahalaga kina Chester at Zane. Isang masayang tahanan
Isang pagmamahalang hindi kailangan ng peking papel dahil sa wakas, totoo ng lahat. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.